Hi, this is Jov. Alamin natin kung ano update sa inyong love life. Paalala lang po, timeless gabay tarot reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Take what resonates and leave the rest. Kung hindi naka-resonate, wag pong pilitin. Okay? Energy ng person mo. Sabi po dito, if there's a next life, I'd tell you how I feel sooner. We're both waiting for the other to make the first move. Oh. So, sinasabi dito na may gusto siyang sabihin sa'yo na pwedeng naghihintay siya sa'yo na ikaw yung lumapit or makipag-usap sa kanya first. Oo, tapos gusto kanyang kausapan pero nakikita naman natin dito, 'di ba? May hesitation. Okay, it might be mataas talaga yung pride niya. Oo, so it might be kung pwedeng kayo pa noon tapos pwedeng ikaw palaging nauna sa kanya na mag-approach. Kahit kasalanan niya, ikaw talaga yung nag-a-approach sa kanya para magkaayos kayo. Yan. So may sabi sa akin ngayon, nasanay. Nasanay tong taong ito na ikaw yung mauna. Yan. Tapos may ugali siyang mas nauna yung takot niya. Or hindi lang niya alam kung paano kanya i-approach. Kasi nga nasanay siya before. 'Di ba? Oo. So, and this person, iniisip niya na kakausapin niya ako. Hindi niya ako matitiis, kakausapin ako ng taong ito. Mag-first move talaga tong taong ito. Kasi ginagawa niya sa akin noon. Why not ngayon? 'Di ba? Na, pero din po, na, may nagsabi sa akin ngayon na, wow, dati siya talaga first move, first nag-approach sa akin. Tapos ngayon, natiis na niya ako. Talagang matagal ng panahon or ilang araw na ba or ilang taon na ba na hindi mo siya kinakausap. Yan, na inaalala niyo dating, yung nakaraan niyo, na ikaw talaga yung na nagfa-first move. Tapos may sa isip niya na kumbaga sa life ngayon nauubusan siya ng hope pag-asa. Nauubusan sa hope. Parang okay, babawi ako sa next life. May ganyan akong nakikita dito. Tapos, sana, nung una, sinabi ko lahat sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Yan yung mga iniisip niya na sana hindi ako nagsayang ng oras, ng panahon. Sana nasabi ko lahat sa kanya. So, nakikita ko dito, pride, pagsisisi. Nasa huli naman talaga yung pagsisisi, di ba? At least, ngayong panahon, di ba naiisip niya yung ano yung kulang sa kanya, ano yung pagkakamali niya. Pero yun nga lang, may siya, pride dito na gusto niyang mauna ka nga. Oo, this person is waiting for you na mauna ka. Kasi kung mag-first move ka, dyan na siya susulong. Dyan na siya mag-take action. I don't know kung hindi pa naman tayo tapos dito kung ano yung next move niya. Oh. See? Can you still trust him or her? Iniisip niya talaga
na, 'di ba sinabi kanina na wala na siya ng pag-asa kasi sa tagal ng panahon, oras, araw, taon na hindi kayo nag-usap. Na iniisip talaga ng taong ito from here to here na may pag-asa pa ba? Parang may 10% pa siya na parang kumakapit siya eh. Kung magpa-first move to see, magpa-first move to, talagang mag-go ako. Kung kakausapin ko to, etong taon to ha, kung iniisip niya kung kakausapin ko siya, magtitiwala pa ba siya sa akin? Kasi this person is alam talaga niya na sinayang niya ang panahon, sinayang niya yung binigay mong tiwala sa kanya. Alam na alam niya yung pagkakamali niya. So, iniisip ng taong ito, so kung magpa-first move ka, syempre, gagawa siya ng aksyon. So, may fear akong nakikita dito. Magbibigay ka pa ba ng trust sa kanya? And pwede din iniisip mo ngayon magbibigay ba ako akong tiwala sa kanya? Pwede nag-approach na siya ngayon, 'di ba? Ibibigay ko ba muli yung tiwala na sinayang niya noon? Pwede iniisip mo na yan ngayon. There's something behind your eyes. What are you hiding? Okay. So, sabi dito, pwedeng tahimik ka na. Like, andyan siya pero tahimik ka. Na unlike before, talagang madaldal ka. Energetic ka. Para kausapin siya. Ngayon, tahimik ka lang. Tumingin ka lang sa kanya. Or pwedeng nagsistalk siya sa social media mo. Tapos nakikita niya yung mata mo. Tapos pinipilit niya sa isipan niya na parang may tinatago ka. Iniisip niya, may tinatago kang lihim. Or pwedeng malungkot ka. Pwedeng sinasabi niya yan. Pwedeng malungkot ka. Pwedeng mabigat din ang pakiramdam mo. Kasi nga 'di ba, this person is umahanap ng pag-asa. Kasi kahit konting pag-asa magte-take move to. Okay? Magte-take action to. May nakikita lang talaga siyang konting pag-asa. So, nakikita niyo yung picture mo or nasa personal kayo na nakita ka niya, na tahimik ka lang. Yan. So, binibigyan mo niya ng meaning yung mga picture mo, yung mata mo. Di ba? Yan minsan ang tao. Kasi this person is seeking a hope kahit konti lang. Kasi kung magbibigay ka ng konting pag-asa like mararamdaman or makikita niyang, gusto makipag-usap ng taong to sa akin. Nagbibigay yan ng aksyon. Curious siya sa'yo na kung ano yung lihim mo, tinatago mo. Curious siya na, ano kayang ginagawa mo ngayon? Yan, ano kayang ginagawa niya ngayon? So, ano kaya, kung abala ba siya? Sa trabaho ba? Kung ano ba sino ba yung kasama niya? Very curious siya. So, I am sure nagsastalk tong taong to. Or pwede din na binabakrit niya yung mga text message, chat, or mga, di ba may mga history dyan sa Blue App? Makikita niya yung mga comment mo, mga response mo sa kanya. Tapos, na ngayon, pwede din nag-lie low ka sa social media na wala na siyang balita sa iyo. Yan, na very curious nga itong taong to sa iyo.
There are things I never got the chance to tell you. Dito din, no? Di ba sinabi yan din niya? Umaapaw yung emotion niya, nag-overthink na tong taong ito. Iniisip niya talaga na yung mga bagay-bagay na sana nagawa niya noon, nasabi niya noon, na sana'y naayos noon, na hindi kayo nagkaroon ng ganitong sitwasyon. From here to here, pagsisisi talaga ang nakikita ko sa kanya. Kasi alam na alam ng taong ito, pag itong gusto niyang sabihin sa'yo ngayon, alam na alam niya na hindi ka na makikinig. Sinabi ko sana sa kanya noon, may chances pa noon na makinig siya sa akin. May mga ganyan eh. Siyempre, kilalang kilala ka niya. Pag naubos na, di ba? It might be sa tagal na yung pagsasama, nakita niya yung pag-uugali mo. Like for example lang po ito, na may nag-try daw sa iyo na isang kaibigan, tapos ilang beses mo pinagbigyan, hanggang sa sobrang pag-uubuso na naubos na yung pasensya mo. Hanggang nagkaroon ng disconnection na ayaw mo nang bigyan ng chance. Kasi, di ba, toxicity na. Kumbaga, sinisecure mo na yung peace of mind mo. Nakikita niya noon eh. Na at ngayon, okay, ito talaga yung ugali niya. Kaya may mga tanong siya dito, can you still trust me? Yan, may mga ganyan eh, na tanong. Kasi, di ba, once nasaktan ka, once napuno ka, wala na. Parang huyo ko na lang. Huyo na lang si person, di ba? So, alam na alam niya talaga yung ugali mo. I thought we had more time. Puro pagsisisi ang nakikita ko sa kanya. Chances, gusto niya na ikaw nga yung pagsisisi sa nasayang na oras, paulit-ulit na nakikita ko dito. Na inakala niya talaga na ikaw na walang, kumaga, walang separation, closure ba, or tumiwalag, kung ano man tong loss of connection na ito. Na pwedeng nangyari noon na biglaan kang nag-decide na loss of connection. Kasi inakala ng taong ito na magtagal ang inyong connection. Na kahit anong ilang beses inaabuso ka, magsistay ka talaga kasi yan yung pinapakita niya noon. Yan yung pinapakita mo noon sa kanya. Nasubok na talaga na ikaw ay forgiver, na ikaw parating nagbibigay ng chance kahit ilang ulit na pagkakamali na inaabuso ka, hala, sige, tanggap ka ng tanggap. Ngayon, pagsisisi pa rin. The truth is more complicated than you think. This person is trapped. Para siyang nakatali sa past, sa tao, sa katotohanan. 'Di ba sinabi kanina na I thought we had more time, na inaakala niya na magtagal talaga kayo. Hindi niya in-expect yung loss of connection nyo, yung separation nyo, yung cool off ba yan, kung ano man tong sitwasyon na hindi na kayo nag-usap. Okay? Tapos yung katotohanan, may nangyaring katotohanan May, kumbaga, wala nang tinatago lahat. Ikaw, siya, yan. Na dahil sa katotohanan na ito, mas naging complicated. Okay? So, gulong-gulo yung nakikita mo yung maze. This person is
na-trap eh. Para siya kang nakatali, naliligaw, nakulong, at yung oras talagang pwedeng buong araw, isip-isip niya to. Maraming nasayang na oras. Tingnan nyo, shattered. Complicated. Alam na alam niya eh. Complicated na talaga. Nasira na lahat. It might be marami nang nadamay. Marami nang ialam, marami nang nadamay. Kaya etong taong ito, wala nang pag-asa eh. Okay, nasira na lahat. Basta sa 7 card na ito, naghahanap talaga siya kahit 1% lang na pag-asa. Na once makita niya, once malaman niya, once na-receive niya, talagang i-go na niya yung gusto niya sabihin sa'yo, gagawin niya sa inyong connection. So, wow. Nasa huli talagang pagsisisi. Kaya kumbaga, sa aral, kumbaga ang wisdom message nito, sa cards kanina, diba? Nasa huli ang pagsisisi. Kung gagawa ka ng desisyon, na mabilis na desisyon, stop muna. Pause muna and rethink. Kasi alam naman natin ang desisyon na talagang final yan eh, di ba? Desisyon. Isang desisyon, isang hakbang, maraming magbago. Eto, nagsisisi siya. So let's proceed sa inyong tarot cards. Nga pala, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel at i-click niyo po yung bell notification para updated po kayo sa bagong video natin. Okay? Kung hindi po kayo marunong magpaturo po, huwag niyo din yun nga, bell notification and subscribe our channel. And paalala lang po sa mga nanood ngayon na may weekly reading na kayo. Hanapin niyo lang dito sa channel natin. August 10 to 16 po iyon. Sa mga hindi pa nakapanood or nakalimutan po, nanood na nakalimutan, so ina-invite ko po kayong manood sa ating weekly gabay. Pati na din yung monthly gabay reading nyo. Yes. Okay? So nandito lang po sa channel natin, hanapin nyo po. Okay. Energy mo. Ang nararamdaman mo ngayon. Ano to? Okay. Okay, sabi dito na na-trigger ka sa message na last kayong nag-usap. Na isa to sa dahilan na nag-decide ka na mag-loss of connection. Hindi mo talaga nagustuhan yung mga message niya. Sinabi niya message, oo. Basta mga sinasabi niya, ang unang kasing nakita ko dito is message, pwedeng text, email, kung ano man to.
na talagang na-trigger ka na ito yung hudyat na anong tawag nito? Paano to explain? Napuno na walang space na para sa para maintindihan mo siya yung sitwasyon nyo. Talagang okay, give up na ako. Ayoko na. Ganun. May nakita kong ganyan na trigger ka talaga. Kasi sa message or sinabi niya, immaturity. Talagang hindi mo na naintindihan na paulit-ulit na ginagawa sa'yo. Yung may sinasabi siya na napanloloko na. Pero pinipilit pa rin niya yung sarili sa'yo. Yan. Pwedeng ikaw na-frustrate na or siya. Kasi walang progress ang inyong connection eh. Nakikita ko talaga dito, ilang beses mo na siyang pinatawad. Ilang beses mo nang binigyan ng chance. Grabe yung forgiveness mo, ha? Kumbaga, para kang, 'di ba ang role ng ina is forgiver? O, basta madali kang mag-forgive. Mataas ang pasensya mo. Kahit lalaki ka, hindi naman, baka may magsabi sa akin, para basta sa babae. Pwedeng na babae, lalaki, kung sino man itong nanonood ngayon. Basta ang haba ng pasensya eh. Ang sobrang dali. Talagang sobrang bilis ng desisyon mo. Dahil sa napuno ka na. Okay? May ginagawa kang plano dito. So siguraduhin mo itong plano na ito is konkretong plano. Nakikita ko dito na loss of faith din, loss of faith yung energy mo eh. Talagang, 'di ba, disconnection, nag-decide ka na nga. Kasi wala ng pag-asa, ilang beses na, it might be ilang taon mo na siyang binibigyan ng chance. Na hindi niya tinetreasure, hindi niya binigyan ng halaga. Paulit-ulit ka din niyang sinasaktan. Parang, hindi siya parang makasarili. Okay lang masaktan siya. Okay ka lang masaktan. Kasi pinapatawad mo siya parate. Ganun na, routine paulit-ulit. So, dalawang card mismo nagsabi dito, disconnection. Ayaw mo na. Nabinigyan mo siya ng paulit-ulit na pag-asa. Diba kanina sinabi na this person is asking for a chance or hope, kahit 1%, diba? Para mag-go na siya. Ito, binigyan mo na siya ng yung pag-asa nga na magiging maayos kayo. Ang ending, disappointment. Disappointed ka. Talagang nakikita ko nga dito na yung mga salita mo, talagang pessimism, like pwedeng nagmumura ka nga eh. Parang hindi siya, paano to sabihin? Basta punong-puno na. Na pwedeng nagmura ka. Na talagang, grabe, harap-harapan na ha. Nababasa na ba niya yung mga message niya sa akin? Talagang, parang, ang kapal ng mukha ng tao ito. Mga ganyan na salita. Nagda-doubt ka na may despair na ako. Siya, nawalan siya ng pag-asa. Ikaw, mas nawalan ka ng pag-asa sa kanya. Hindi ka na talaga magbibigay ng chance. Kitang-kita ko dito. Years to Hindi siya days. Years. Binigyan mo ng paulit-ulit na chance. Hindi niya binigyan ng halaga. Nag-give up ka. Nawalan ka ng tiwala Kasi yung message na sinabi niya sa iyo, pwedeng direct niya sinabi sa iyo, pero most of you, message ang nakikita ko dito. Talagang nakita ko dito, okay, hindi na to pwede. Sobrang abusado na. Pero alam mo,
Nakikita ko dito hanggang ngayon naapektuhan ka once maalala mo yung yung mga nangyari sa nakaraan, mga ginagawa niya sa iyo na hindi tama. So, andyan pa rin yung sakit sa energy mo. Nasaktan. Siyempre naman, di ba, paulit-ulit na sinabuso. Pero, sabi na yung card dito, pag willing kang i-forgive lalo na't yung sarili mo, magkakaroon ng healing. Okay? Nakikita ko dito na magpapasya ka at the end of the day, or pwedeng nangyari na ayoko na niyang mga toxicity niyan, gusto ko growth, gusto ko magkaroon na ng healing. Tutulungan mo yung sarili mo. Talagang wala ng pag-asa, hindi na kami magkakaayos ito kasi ilang years na. Paulit-ulit nakakapagod, mga ganyan. Okay, next, energy ng person mo, ang pinapakita niyang intention sa iyo. Energy ng person mo. Okay. Ang totoong nasa isip o pinagdadaanan niyang nakatago. Person mo to, ha? Itong bang taong ito, gusto niyang, kahit mali niya, gusto niyang tama siya. Lalo na't magsalita. Magaling siya magsalita. Talagang para ang magsalita siya parang hindi siya bright. Like, parang babaeng magsalita. Or, oo. May nang ganyan ako nakikita Like, kahit anong, basta mag-respond siya sa agad. Like, magre-respond siya na yung pagkakamali na pilit niyang itama. Like for example, para makuha yung punto ng card. Siya, nagsinungaling ka caught in the act nga. 'Di ba? So, aminado naman siya sa sarili niya, like, okay, nakuha kumbaga, nahuli ako. So, ano yung gagawin ko? Yan. Gagawa siya ng paraan para maging tama nga yung pagsisinungaling niya. So, sana makuha mo yung punto ng cards mo. Pinapakita niya sa ibang tao, pinapakita niya sa iyo na very confident tong taong to. Na may sabi nga sa akin ngayon na ako ang tama, siyang mali. Kumbaga, pinapakita niya na kumbaga hindi sayang, like, okay lang ako kung nawala siya sa akin. Yan yung pinapakita niyang intensyon. Tapos yung intention talaga niya is kakausapin ka. Magaling nga siya magsalita. Magaling siyang kumuha ng loob. Like, kasi marami na siyang mga ginagawa na nalusutan niya. Like, na-overcome niya. Why not sa'yo? 'Di ba? Wow. Gusto niyang masunod. May attitude tong taong ito na masunod yung gusto niya. Kung mag-uusap kayo, talagang mangingibabaw siya. Yung salita niya na kahit nakakasakit na ng kapwa. Gusto niya masunod yung gusto niya. Sabi din dito na ngayon,
Kasi, di ba sinabi kanina sa pitong chords mo na nawalan siya ng pag-asa. Andito grief and sadness. Nadya-challenge talaga siya sa inyong connection. Nadya-challenge siya kung paano kanya kakausapin. Di ba may tao na sa sobrang pride ayaw nang umimik? Ayaw nang, kumbaga, ikaw muna bago ako. May mga ganyan. Kitang-kita ko sa kanya. Nasa-struggle talaga siya kasi hindi niya alam kung paano kanya i-approach. Hindi niya alam kung may pag-asa pa ba. Itama ko lang, hindi niya alam na kung paano ka makuha ulit. Yan, iklaro ko ha. Kasi nakikita ko dito yung panluloko niyang ginawa. Unos na pwede ngang umiiyak to. Lalo na't paggabi. Nawala ng pag-asa May konting pag-asa. Hesitation. Mas nangingibabaw yung hesitation. Stress pag naiisip niya yung connection nyo. Pain. Sobrang lungkot niya sa inyong disconnection. May nangyari sa inyong connection noon na nagkaroon din siya ng trauma. Umiiyak siya hanggang ngayon. Pero tinatago niya. Tinatago niya pati sa pamilya niya, sa kaibigan niya. So nawala na pag-asa ha. Sinabi din kanina at dito din. Okay. Next question. Energy ng inyong connection o relasyon. Ang pangunahing lakas or nagpapadikit sa inyong dalawa ngayon. Ang pinakamalaking hamon o harang na kailangan nyong lampasan agad. Okay, so ang tanong, pangunahing lakas o nagpapadikit sa inyong dalawa ngayon? Some of you, iwan nyo lang kung hindi kayo naka-resonate. May nakita kasi akong support na pera dito. Pwedeng naputol or pwedeng gusto niya magbigay ng pera. Pwedeng literal na nagbigay ng support sa inyo. It might be may mga anak or may anak kayo. Kasi may dito. May sabi din dito na kung magkakaroon kayo ng connection, may support na pera. Pero ipapakita niya talaga sa iyo ha. Dalawang card kasi nagsabi dito na, may pera na ako, kaya na kitang suportahan. Yes. Na kung magfo-focus kayo sa peace of mind, pwedeng magkakaayos kayo. Kung mag-uusap kayo tungkol sa pera, like support, pwedeng magkakaayos kayo. At may nakita akong sitwasyon dito na pwedeng ito na lang yung connection nyo, support, financial support. Pero, be wise. Sa mga naka-receive ng financial support, be wise kasi pwedeng humihingi ito ng kapalit na pinapadaan ka muna sa ganyan na support. So another question is,
Ang pinakamalaking hamon o harang na kailangan yung lampasan na God? Oh, lumabas dito yung burnout. 'Di ba kanina pa yan napuno na burnout na sumusobra na kasi hindi nagbigay ng halaga. Hmm. So kailangan kung gusto niyo magkaayos kayo, kailangan niyo ma-overcome 'yan. Pag-usapan niyo pong yung bakit ka na burnout, bakit sumusobra na, bigyan ng solusyon. Kung gusto niyo magkaayos kayo ha. O, bigyan niyo ng solusyon 'yan. Tapos pag-usapan niyo po yung mga concern na hindi nagbibigay ng halaga, which is pinapakita niya talaga. Nakikita naman natin kanina pa sa kanyang cards, yung reklamo na hindi nagbibigay ng halaga, lalo na sa paulit-ulit na chances na binigay mo. Pagod pagod. Pwedeng ikaw to na nakikita ko dito na nawala na ng gana. 'Di ba? Paulit-ulit na sinasabi din dito, nawala na ng gana, nawala na ng ambisyon kasi nga wala na ng pag-asa. Pagod, hindi na gumagawa ng solusyon, lalo na pwedeng ikaw to. Okay? Feeling uneasy na kasi sa connection nyo, feeling uneasy na. Pero once it might be, magpa-promise na siya. Oo. Pwedeng magkakaayos kayo kasi this person is seeking for hope, pag-asa, chances na magkaayos kayo. So, kunin natin to. Okay. Separation. Kita ko yung separation dito. Separation, may closure pero most likely separation talaga. Nang dahil sa separation, natapos na. Wala na nag-aabuso sa'yo. Wala nang connection nga eh. Sobra ka nasaktan, oh. Grabe talaga yung ginawa niya sa'yo. Sobra kang nasaktan. At ngayon, which is sinabi naman kanina na magkakaroon ng healing kasi babangon ka, like the rising phoenix, na mas naging matatag, mas naging matapang. Na sa separation na ito, wala nang chances na end na, wala nang nag-abuso, wala nang nananakit sa'yo. At may dito, energy din dito na pwedeng natapos na yung paulit-ulit na lang na paano to sabihin, paulit-ulit na lang na problema, paulit-ulit na concern. At ngayon, nabigyan na ng sagot, nabigyan na ng solusyon. Pero most of you, separation talaga to. Natanggap mo na rin eh. Natanggap mo na rin yung mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan. May na-learn ka sa mga nangyari sa nakaraan. Okay, completion of cycle na ito, pagtatapos ng isang mapait na sinapit, natanggap mo na yung mga nangyari sa nakaraan at ngayon nakikita ko dito yung kapayapaan. Very thankful ka kasi natapos na. Kasi, why thankful? Kasi nagbigay ito ng kapayapaan sa iyo. Peace of mind. Nawala na yung mga blockages. At dahil nito, napansin mo, maraming biyayang dumating sa iyo. Kasi may natapos. Okay? So yan po, pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Okay, bakit ko nasabi ng blessings? Blessings naman yung healing, blessings naman yung 'di ba? Pagtatapos kasi yung new beginning is blessings yan eh. May biyaya na nagbibigay ng mas maunlad na panahon, 'di ba? Blessings yan. So pagyamanin mo yung blessings. Sasanay ako sa kabilang reading natin. Okay, so see you sa next video. Thank you po.